Okay, so this will be our Dark and Light Side of Life, episode 237. Dito natin makikita ano ba yung magiging problema natin bukas, which is Sunday, 16, di ba? Kasi kalimitan alam naman ng iba, pero merong mga unexpected things or unexpected problems na hindi mo inaasahan. Kasi yung usual na inaasahan natin, bayarin eh. Ngayon, tignan natin, okay? Kukuha tayo dito ng tatlo. Unang problema, Seven of Pentacles, pera. Pangalawa, the Moon. And pangatlo, the Ace of Pentacles. Ngayon, talagang malaking problema, di ba? Kasi yung inaasahan mo, or hinihintay mo is pera. Naghihintay ka kung kailan darating yung pera mo dahil may mga taong naghihintay din. Malamang ito yung mga pinagkakautangan mo. Ito yung mga bills mo, mga kailangang sustento. Tapos dito, para kang nangangalap or naghahanap kung sino pa yung posibleng tumulong, magbigay sa'yo. Tignan natin dito light side, the Empress. Second card, lumabas ulit sa gitna, Seven of Pentacles. Yung pangatlo, that's the Four of Wands, which is the family. So ngayon, yung tinutumbok dito, malamang, no, yung naghihintay dito is asawa at pamilya. Posible din na maliban sa pamilya, may iba pang tao, may third party na naghihintay din ng suporta galing sa'yo. So, kung ikaw yung tipo ng tao, mapababae man o mapalalaki, di ba? Alam naman natin na yung iba palihim na nagbibigay sa third party. Yung iba nangungutang hindi para sa kanilang pamilya, kundi nangungutang para sa bisyo nila. Yung iba naman nangungutang dahil gustong sumabay sa uso. Yung iba nangungutang dahil gustong i-maintain yung estado sa buhay na magbukhang mayaman. Ano pa ba? Yung iba talaga usual, bayarin sa kuryente, bayarin sa tubig, sa internet, sa loan sa bahay, loan sa kotse, sa appliances, sa cellphone, bayarin sa school, allowance ng mga bata, feeds ng mga alaga, di ba? Marami naka-line up. Kaya nga dito, unang problema, yung hinihintay mo at inaasahan mong pera. May mga tao ring naghihintay at may inaasahan kang magbibigay. Dito lumabas na yung posibleng magbibigay is the other person aside from your family. At posible din na naghihintay din ito na mabigyan mo, kaya napagitnaan yung Seven of Pentacles. Alam mo yung punto na tawag nito, ikaw yung overseas, 'di ba? Halimbawa, nasa abroad ka tapos kumikita ka lang ng 25,000. 'Di ba? Kumita ka ng 25 buwan-buwan, 25,000, tapos meron kang mga anak at asawa. Kapag meron kang anak at mga asawa, halimbawa, bibigay mo sa kanila 20,000. Kasi isang beses, isang buwan lang, di ba? So, padala mo 20,000. May natirang 5,000. Yung 5,000 na yon, hindi pa yun sa sarili mo. Kasi minsan, tatawag pa yung pamilya mo, magulang mo, kapatid mo, kaibigan mo, pinsan mo, at saka yung third party mo. Kunwari hihiram. Pero wala nang bayaran. Yung 5,000 na natira,
ibibigay mo pa. O di walang natira sa'yo, nagtrabaho ka, tapos wala kang natikman. Maliban na lang kung mabait yung amo at bibigyan ka ng extra. So, yung extra na yun, mapupunta sa sayo. Di ba? Yung iba, sasabihin na lang sa pamilya na, hindi ho ako lalabas kasi delikado sa labas. Pero hindi nila alam na yung totoo, wala ka nang gagamitin kapag gumala ka pa. Dahil naipadala mo na lahat. So, yung lesson dito, doon sa nagbigay, huwag mong sanayin yung mga tao na maging dependent sa'yo. Dahil hindi ka na tumutulong, kundi gumagawa ka na ng paraan para maging tamad silang lahat. At doon naman po sa mga pinapadalhan, para maintindihan ninyo, pwede niyo na rin ilagay yung sarili ninyo sa pwesto nila. Kung ano ba yung gagawin mo. Kung sakali ikaw yung naghahanap buhay, kumikita ka ng 25,000 kada buwan, tapos ipamimigay mo lang, walang matitira sa'yo, ano pakiramdam? Ikaw yung nagbabanat ng buto, ikaw yung naghuhugas ng kubeta, ng plato, buong bahay, garahe, no? Napaplansa, lahat-lahat. Tapos lahat ng pagod na yan, mapupunta doon sa mga taong sinasabi mong mahal mo. Tapos yung mga mahal mo, wala nang ginawa, kundi mag-hire ng katulong para gumawa para sa kanila, mag-hire ng sasakyan para hindi na maglakad, or mangutang para bayaran mo. At hindi na rin sila magtatrabaho kasi nagpapadala ka naman buwan-buwan. Kaya inom, sugal, di ba? May mga ganun tao. And this is the reality. So, mas maganda para hindi ka malubog. Kasi lumabas yung Seven of Pentacles dito, lumabas din yung Seven of Pentacles dito. Meron pang third party na naghihintay. So, ano bang mangyayari doon, di ba? Parang wala na. So, meron pang iba. Totoo yan. Aminin man ng tao o hindi. Meron talagang ganun. So, kung ako sa inyo, no, i-minimize mo yung circle mo para hindi ka rin magkaroon ng malaking problema. Kasi the more people you care, the more problems you dare. Yun po yun. So, mas maganda na liitan mo yung circle mo para maliit lang din yung responsibility mo. Huwag mong akuin lahat. Kung hindi mo kaya silang bilhan ng kung ano yung gusto nila, di wag. Kung ayaw ka nilang pansinin, wag. Which is better. Kasi yung taong mawawala sa'yo, is yun lang yung mga taong nagdadagdag sa bigat ng dinadala mo or pinapasan mong obligasyon. Kung gusto nilang umunlad sa buhay, they have to work. Kung matured na sila at nasa tamang edad na, they have to earn their own money. Ganun dapat ang ituro sa mga tao. Huwag sanayan na padalhan. Let them work for their own. Kasi doon mo makikita na yung 25,000 mo pala, kahit ubusin mo yung 20,000 a month, at itabi mo buwan-buwan yung 5,000, pagkatapos ng buong taon, di ba? Meron kang magkano? 20, that will be, you have to multiply 5. You have 60,000 savings per year. So, di ba? Yung 60,000 na yun, kapag na-save mo, 5,000 kada buwan, kapag na-save mo yun, kukunin mo by January. O di ibig sabihin, wala kang zero sa January. So, pagtanggap mo ng sahod mo sa January 30th, i-save mo na naman yun para maklaim mo the next January of the following year. So, di ba? Ang ganda ng ganun. Kahit sabihin natin 60,000 yung na-save mo, sa 5,000 na suggestion lang. Paano? Kung mas malaki pa yung sahod mo at kaya mong mag-save ng 10,000, di ibig sabihin, nagbibigay ka na sa pamilya mo, pag January of the following year, meron ka pang 120,000. Diba? Para sa sarili mo. At remember, January 1st yun. So, diba, mas masarap na huwag mo ibuhos lahat sa December 31st. Magtabi ka buwan-buwan para by January may pera ka.
habang naghihintay na susunod na sahod. Proceed tayo sa Real Talk. Good afternoon.